Naglabas ng lookout order ang Bureau of Immigration laban kay Daraga Albay Mayor Carlwin Baldo at 8 iba pa na sangkot umano sa pagpatay kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe. Kasabay nito, tinanggalan na rin ng Police Authority ang alkalde. Live mula sa Daraga Albay, may report si Ian Cruz. Ian. Joseph, hindi man direktang natanggap ni Mayor Baldo yung order ng NAPOLCOM pero tiniyak ng ahensya na agad-agad ay ipinatupad dito at kanina nga Joseph ay nagkaroon na ng briefing si Senior Superintendent ang Provincial Director ng Albay doon sa mga miyembro ng pulisya ng Daraga para nga sabihin sa kanila na nangyari na nga itong pagtatanggal ng police power sa alkalde ng Daraga. So this is the order po coming from the National Police. Matapos matanggap, isinilbi agad ng National Police Commission Region 5 ang withdrawal ng deputation bilang NAPOLCOM representative at suspension ng police power kay Daraga Albay Mayor Carlwin Baldo. Si Baldo ang itinuturong mastermind sa pagpaslang kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe at security aide na si SPO1 Orlando Diaz noong December 22. Wala sa kanyang tanggapan ang alkalde, kaya ang kanyang mga staff na ang tumanggap ng kautusan ng NAPOLCOM Anbank. Pirmado ang order ng Interior Secretary at NAPOLCOM Chairman Eduardo Año, NAPOLCOM Vice Chairman at Executive Officer Rogelio Casuraw at mga commissioners. Ayon sa NAPOLCOM, 3 ang nilabag ni Baldo, kaya natanggalan siya ng kapangyarihan sa mga pulis. Una, ang pag-abuso umano sa otoridad dahil sa pag-iempleyo ng confidential staff na gumamit ng peking pangalan. Ikalawa, pagbibigay raw ng material support sa criminal elements sa pamamagitan ng pagkuha ng gun for hire syndicate. Ikatlo, ang paggawa raw ng mga bagay na nakasasama sa seguridad o pagiging epektibo ng peace and order campaign. Unang mawawala sa kanya yung operational control and administrative supervision. Pangalawa, yung disciplinary power niya. Pangatlo, yung power niya to recommend, transfer, reassignment, detain ng mga PNP personnel dito. Ang NAPOLCOM sa tulong ng Regional at Provincial Office ang magsusupervise sa Daraga Police. Kaya pinulong ng Provincial Director ang mga pulis Daraga. Paigtingin natin ang ating kampanya laban sa criminality. Of course, ang day-to-day yung peace and order maintenance dito dapat talaga mamantayan maigi. Ibinalik na rin ng PNP sa Ligao RTC ang waran kaugnay sa rape case ng gunman na si Henry Yuson. Napag-alaman na may kaso rin siyang child abuse. Sabi ng PNP, bukod kay Baldo at 6 na suspect, may ilang tao pa silang iniimbestigahan. Meron daw kumuha doon sa Uzi nitong isang suspect. That's Uzi na submachine gun. Inirekomenda naman ng PNP na maibigay sa saksing si Emmanuel Hudavar ang 50 milyong pisong reward sa pagpatay. Ang mga impormasyon daw na ibinigay ni Hudavar ang nagbigay linaw sa kaso pero ang pamilya Batocabe raw ang magpapasya sa huli. Sa gitna ng investigasyon, naglabas ang Bureau of Immigration ng lookout bulletin order laban kina Baldo. Yes, Joseph, ilang beses nga nating binabalik-balikan ang tanggapan ni Mayor Baldo pero mula kahapon, kanina at hanggang kaninang hapon nung pagka-serve ng order ng NAPOLCOM ay hindi natin namataan doon ang alkalde. Bagamat laging sinasabi ng kanyang mga staff na araw-araw pa rin daw pumapasok ang alkalde sa munisipyo at napuna rin natin na business as usual naman yung mga transaksyon sa munisipyo ng Daraga, Joseph. So yung kampo niya ay wala pang reaksyon dito sa naging aksyon ng NAPOLCOM na tanggalin sa kanya yung control ng pulis, tama ba? Tama, Joseph, talagang hindi pa sila at nagiging mailap yung kampo nila sa pagbibigay ng anumang reaksyon. Actually, Joseph, nung mga nakaraang araw na may mga iba ring development ay hindi na rin sila nagbibigay ng pahayag. Maging yung isang kapatid nila na Vice Mayor ng kabilang bayan, yung Kamalig, ay nakikipag-coordinate na rin tayo doon. Pero ang laging sinasabi sa atin ni Vice Mayor Caloy Baldo ay sa ngayon ay ayaw muna nilang magpa-interview, Joseph. Alright. O at least tinatry natin na kunan ng kanilang payag. Now, I'm curious, no? Kasi nung pumutok yung issue na yan, ang sinasabi ay gustong ilagay ng pamahalaan under Comelec control yung Daraga Albay because of this incident. Any updates on that? Yes, Joseph, yun naman ay didesisyonan ng Comelec, At ang mga taga rito sa Daraga, nagtanong tayo sa kanila
payag talaga sila, no, sapagkat kung magkakaganon daw ay mas matitiyak na magiging ligtas itong eleksyon na ito. Hindi lamang naman si Mayor Alwin Baldo at pamilya Batucabe ang maglalaban, yung kanilang current na Vice Mayor ay tumatakbo rin, ano. At may mga balita rin tayo, Joseph, na nakukuha, no, na maging yung ibang mga taga rito sa Albay, ano, yung ibang mga lugar, ano, particularly dun sa Sangguniang Panlalawigan, may mga nakukuha tayong mga impormasyon na may mga nagnanais din na mapasama ang buong Albay sa COMELEC control. Pero syempre, kailangan i-deliberate yan ng COMELEC, ano, at natanong nga natin kay Colonel Asueta, ang provincial director ng Albay, ano, kung feasible ba na maging Albay-wide yung COMELEC control. Sabi niya, baka ito baka hindi katiga ng COMELEC sapagkat kailangan kasi na makakita talaga ang COMELEC ng matibay na dahilan, gaya nga ng karahasan, like itong mga patayan, ano, para talagang maideklarang kailangan isailalim sa COMELEC control ang isang bayan o isang lokalidad, Joseph. Alright, so mga allegedly involved dito sa pagpatay dito kay Representative Batucabe, they've been identified. Nahuli ba yung marami na doon? Or can you give us an update on the case? Well, Joseph, yung kaso, no, sa ngayon ay na-file na, no, doon sa prosecutor's office, ano. Actually, yesterday ang nagawa ng mga pulis, ano, yung extrajudicial confession ng dalawang gunman at nung sinasabing tumanggap nung bayad, ano, para doon sa grupo. Pero marami nagtatanong sa atin, ano, kung kailan ba maaresto itong si Mayor Baldo. Kung susundan natin ang proseso, meron pang tinatawag na preliminary investigation. So yung mga affidavits ng mga witnesses and itong extrajudicial confession ng mga suspects, papasagutin pa dito ang kampo ni Mayor Baldo. At alam naman natin, Joseph, ano, alam din natin, matagal ka nag-cover sa DOJ, napakahaba nung mga oras na yan, ano, mayroong reply, may counter-reply, may rejoinder pang mga nangyayari bago pa ilabas yung resolusyon. So kung talagang hihintayin natin yung kanyang warrant of arrest, talagang medyo matagal-tagal pa yan. Liban na nga lamang, ano, kung makahanap ang mga pulis at ang iba pang law enforcement agencies ng mga kaso, existing case ni Mayor. Pero sa ngayon ay tila wala tayong nababalitaan mula sa mga pulis, mula sa region and sa provincial na ibang kaso ni Mayor. Kasi Joseph, itong si Henry Yuson, yung gunman, ano, na bumaril dito sa kay Batucabe at dun sa kanyang police aide, meron siyang kaso na rape na pending ito doon sa Ligaw RTC, dito rin yan sa Albay. Pero ang nangyari pa kanina, ni-return yung warrant and subsequently may na-discover pa sila na may isa pa palang child abuse case itong si Yuson. Pero sa kanya pa lamang ito, no. Actually, sabi nga nila, nakakulong na siya and may warrant na siya na isa. Enough na talaga yon para makulong siya. Pero yung other respondents dito sa reklamong ito ay wala pa talagang nakukuha ang mga otoridad, Joseph. Alright, given that yung complexity, no, or yung proseso sa ating judicial system, does it have any effect on yung candidacy nitong si Mayor? Ibig sabihin, pwede pa rin naman siyang tumakbo? Well, Joseph, ang pagkakaalam natin ay pwede pa rin naman niyang ituloy yung kanyang kandidatura. Pero yun nga, ano, ang nangyari naman sa kanyang kandidatura, tinanggalan siya ng suporta nung kanyang partido, ang Lakas CMD. Ibig sabihin, tinanggal yung kanyang nominasyon. So ang kampo naman, itong si Batucabe, sinasabi ng kapatid niya na si Dennis na maaring dahil dyan, baka ang tingin nila, baka sabi nga, ano, sa salita ng mga Tagalog ay baka lumubog yung bangka nila dahil sinasabi na maaring lumipat na sa kampo nung iba yung mga nandoon sa kampo ni Mayor Baldo, or yung iba naman ay mag-withdraw dahil nga alam natin na kapag may malaki kang partido, siyempre may funding yan and may makinarya. Pero doon naman, pag nakakausap naman natin yung mga kampo ni Mayor Baldo, sinasabi naman nila na talagang paninira lamang ito, talagang idinidiin lamang siya dahil sa politika. At dati na rin naman niyang sinabi doon sa kanyang mga press con na wala siyang kinalaman doon sa pagpatay nga kay Congressman Batucabe, Joseph. Alright, maraming salamat, Ian Cruz.